Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For this video ay ating pag-uusapan kung ano nga ba ang trabaho ng isang oiler pagdating sa barko. Let's go! Ang una sa lahat, binabati ko ng magandang araw ang mga kapwa ko marino. Saan man kayo sulok ng mundo naroon ngayon, naka-onboard man o nakabakasyon, for this video ay magbibigay ako ng konting idea at kung ano nga ba ang trabaho ng isang oiler sa barko, at para na din ito sa mga nag-aaral pa lang ng mga marine engineer o isang kadete para magkaroon silang idea kung ano nga ba ang ginagawa at ano ang duties and responsibilities ng isang oiler sa barko. Bilang isang oiler, ito ang posisyon na aspiring for port engineer. Nakapasa ka sa board exam ay one step for future engineer. Ang oiler ay pwede ding tawagin na junior engineer or kahalili ng mga engineer sa makina. So ano ba ang trabaho ng isang oiler sa makina? Sa pangalang oiler, ibig sabihin sila yung tagalimas ng langis sa makina or tagamap ng mga sahig o tagatanggal ng langis sa flooring. Kapag isa kang oiler, asahan mo ang kamay mo palaging madumi dahil palagi kayo nagtatrabaho sa mga machinery like boiler, purifier, generator, filter, bin engine, fuel pumps, air compressor at iba pang equipment na makinarya sa barko. Kung hindi fuel ang langis, yan ay lubrication oil, hydraulic oil, basta puro langis, ibig sabihin malangis ang trabaho ng isang oiler. So bilang isang engine ratings or oiler, ang trabaho niyan ay mag-assist sa mga engineer, sa mga maintenance, sa makina. Kung wala namang maintenance or babaklasin, hindi na kailangang assistant ng engineer. Ang gagawin ng isang oiler ay maglinis sa buong engine room or makina. So sa loob ng engine room ay mainit, madalas malangis. May mga leakage, yung mga machineries, pwede din may leakage ng tubig, steam, or leakage ng lube oil, o kung ano mang meron leakage sa makina. So kailangan yan linisan. Ang naglilinis yan ay si oiler. Kung hindi si oiler ay si wiper. Pero usually ang engine rating sila ang mga naglilinis niyan. Ang madalas gawin ng isang oiler or kapag hindi busy sa makina ay maglinis or magmap ng buong engine room, o depende kung ano ang cleaning station niya sa engine room. Depende rin kay second engineer kung ano ang iutos or ibibigay niya job order kay oiler. Sa loob ng engine room ay sobrang init ang temperature. Sabihin na natin 40 degree to 50 degree. So isang oras ka pa lang nagmamap, papawisan ka na, mainit sa loob ng engine room. Pero kapag malamig sa labas or winter time, dumadaan yung barko nyo sa malamig na lugar or nagyayelo na lugar, masarap sa engine room kasi nakabukas lahat ang mga heater or heating. So hindi ka na malalamigan. Bilang isang oiler, lagi kang pawisan. Hindi ka man pagod sa trabaho, pero yung pawis na pawis ka naman sa sobrang init sa buong engine room, lalo na kung umaandar yung mga main engine at mga generators at iba pang mga machineries na nag-a-accumulate ng init sa loob ng engine room. At kung gusto ng oiler magpalamig konti or nahihilo na siya, pupunta siya ng engine control room or engine room workshop, kasi minsan may mga engine workshop na meron din silang aircon. Yung dalawa na yan kasi ang air condition ang lugar sa loob ng makina or engine room. So depende sa company at agency at depende sa management or mismong barko. May mga company kasi wiper yung nagre-reading, but normally oiler yung nagre-reading or kumukuha ng mga parameters. Kasama sa trabaho ng oiler ay yung pag-sounding ng mga tangke para masukat yung mga laman ng mga tangke or volume. Pero depende kay chief engineer or second engineer kung sino yung gusto niyang i-assign sa pagsasounding. Kasama din sa trabaho ng isang oiler ang mamintura sa buong engine room. Sila yung nagmi-maintenance ng kalinisan sa loob ng engine room. Nagtatransfer ng mga sludge, bilge wheel, papunta sa bilge tank.
Ganon din, isama ko na din sa trabaho ni Euler ang maglinis ng mga tangke, for example, bilge tank, fuel tank, visual tank, or iba pang mga tangke na meron sa makina. During import, pero depende sa management ng barko, sila din yung nagbubukas ng mga valve para makapagkarga si shipmate or makapag-pump out ng tubig sa mga tangke ng DBT. So bilang isang Euler, ay surtihan kapag ang nasakyan mo na barko ay unmanned, ibig sabihin dayman sila niyan. Ang trabaho nila is depende sa mga senior officer nila, minsan from 8 AM to 5 PM. Pero kung ang nasampa naman ni Euler ay meron siyang duty, ibig sabihin wala siya pahinga buong kontrata within 9 months kasi meron siyang responsibilidad sa loob ng engine room, maging holiday man or kung ano man ang meron sa barko. May mga time or pagkakataon kahit Pasko at may nagloko ng machinery sa loob ng engine room or makina at bumuha ng langis, si Euler or Viper ang maglilinis ng mga yon. At ganoon din, sama ko na rin sa trabaho ni Euler, sila din yung nagpiprepare ng mga tools kapag meron sila i-maintenance. Then after ng trabaho, sila Euler din or Viper ang mga nagliligpit ng mga tools na lahat ng ginamit para i-arrange ulit sa workshop. At sila din yung mga nagkakat ng mga rugs or basahan para gamitin panlinis sa mga leakage or pangpunas sa makina. At ganoon din, isama ko na rin sa trabaho ni Euler ang isang pagiging basurero. Sila yung nagsiseparate ng mga basura like metal, plastic, at ano pang klaseng ng basura sa makina dahil may mga port or bansa na mahigpit katulad ng Canada, Australia at USA. Kaya dapat nakasegregate ang mga basura. Ganon din, si Euler din yung nagsusunog ng mga oil rag sa loob ng makina. Dagdag ko na rin yung minsan sila yung naglilinis ng scavenging sa loob ng makina or nagtatanggal ng mga carbon sa under piston. During bunkering naman, si Euler din yung taga-sounding habang bunker operation, and then pagkatapos nila mag-sounding, i-report nila kay Chief Engineer kung ilan na yung sounding nila para ma-monitor ni Chief Engineer kung nagdadagdag ba o walang pumapasok sa tangke. Ganoon din kadalasan, si Euler din yung kasama ni Third Engineer sa paglilinis ng mga purifier at boiler, lalo-lalo kapag naglilinis ng economizer. Si Euler kalimitan ang pumapasok sa loob ng boiler para magtanggal ng carbon. Lalong-lalo na kapag nag-overhaul ng purifier, si Euler din yung tagalinis ng mga dish at bowl o tagatanggal ng sludge sa loob ng purifier at ano pang parte ng purifier na madumi. During maneuvering, si Euler din ang nagpiprepare ng makina or bago umalis ang barko sa port o bago dumating, just in case na galing sa anchorage ang isang barko. So Euler ang magpiprepare, and then pag tumawag ang deck department ng 1 hour notice, magpiprepare na si Euler, mag-turning gear, magdidrain ng air bottle or kung ano man kung ano pang ginagawa ng isang Euler during standby. Ganoon din, just in case naman na tumatakbo ng main engine, si Euler din yung nag-a-adjust ng mga temperature, pressure gauge o kung ano pa man na mayroon sa makina. So yun lamang guys, sana na nagustuhan nyo ang video ito. Salamat at mabuhay po kayong lahat, saka po ako mga marino at sa mga aking subscribers. See you my next video.